Huwag sanang maging moro-moro lamang at sarswela ang unang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ng mga tiwaling construction company na nagnakaw ng bilyong salapi ng ating mahal na bayang Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga buwis na binabayad buwan-buwan. Nakakalungkot lang dapat talaga isang independent body ang mag-iimbestiga sa mga sinasabing tiwaling construction company. Bakit nga ba sa Senado? Alam naman natin ang ilang senador din ay pinondohan nung nakalipas lang na halalan ng sinasabing midterm 2025 na alam din ng mga taga-Senado na ang kanilang pumondo sa kanilang sinasabing kampanya ay galing sa mga construction company. Talagang ilan lamang sa kanila humarap sa Senate hearing. Ang sinabi ng ilan may karamdaman out of the country. Ganun talaga itong sinasabing mayayamang construction company, no? Sasabihin lang na may karamdaman at sinabing nasa labas daw ng ating mahal na inang bayan. Sana naman sa susunod na Senate hearing ay harap na sa taong bayan ng mga congressman at the same time may merong construction company at sila ay talagang busisihin kung saan nila dinala ang pera ng ating mahal na inang bayan na sinasabing talagang nagkaroon ng ghost project sa mga infrastruktura, sa flood control na sinasabing talaga dinambong ang pera ng ating mahal na inang bayan. Dapat talaga ay merong managot dito sa mga ginawang karumal-dumal na krimen at dapat talaga ikulong at merong managot. Nakakalungkot lang itong mga sinasabing nagtatanong sa kanila. Alam naman, merong bahid dungis din. Alam naman natin ang kanila ding mga sinasabing kamag-anak, kapatid, kaibigan meron din construction company at sila din na nagbibigay bas-bas para makakuha ng proyekto sa ating gobyerno. Talagang talamak na ang korupsyon dito sa ating mahal na inang bayan. Meron talagang managot sa mga pinaggagawa nitong mga politiko, lalo na sa mababang kapulungan, at sinasabing ilang membro din ng Senado ay talagang protektor ng mga tiwaling construction company. Talagang ang mga tao, ang mga taong bayan naghihintay nga sa susunod na Senate hearing kung ipatatawag nga itong mga congressman na mayroong construction company. Tiharap sila sa national TV at busisin at talungin kung saan dinala ang pondo ng taong bayan sa ginawang sinasabing substandard na mga dike, mga tulay at sinasabing ghost project na kanina lamang ay nagpunta sa Baliwag, Bulacan si PBBM. Nagulat siya na sinasabing merong isang 44 million pesos na ginawang dike o tulay pero wala naman daw na talagang kinonstruct sa realidad. Grabe itong magnanakaw sa gobyerno, particularly itong mga namumuno sa Bulacan, sa pamumuno ng gobernador dito at ang isang senador na nakaupo sa Senado ay talagang nakapagtaka lamang na wala silang alam dito at itinuturo ang ilang congressman nga daw na siyang may proyekto pero talagang grabe ito. Posible na hindi nila lalaman kasi nga meron din silang tongpats dito sa sinasabing karumal-dumal na krimen na pagnanakaw, pagdadumbong sa ating mahal na inang bayan. Talagang mag-ingay tayong mga netizen talaga at huwag nating tantanan na bantayan natin itong isinasagawa nga ng Senate hearing. Kaya lang nakakalungkot lang dito in aid of legislation lang ito, wala naman makakasuhan sana lang talaga merong isang independent body na maaaring talagang mapanagot at ikulong to mga walang hiyang magnanakaw to mga putang inang mga congressman ito na nagnanakaw sa ating mahal na inang bayan na ang kanilang mga kapamilya o kanilang mga anak ay nagsipag-aaral pa sa labas ng Pilipinas doon sa magagarang eskwelahan sa ibang bansa. Itong ating mga kababayan, lalo na si Juan Pasang Cruz, hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang pagkain na 3 beses sa isang araw para ihapag sa kanilang kapagkainan. Ang kawalan ng trabaho, patuloy na
pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng crude gasolina, kawalan ng healthcare system, pag ikay nagkasakit ay hindi ka talaga tatanggapin man lang sa mga ospital kung wala kang sinasabing deposito para may pagbumatbuag yung mga kamag-anak, ang yung sarili, kapatid, ina, magulang. Talagang nakakalungkot na kailangan talaga tumutok tayo at maging vigilant tayo sa mga susunod na araw sa sinasabing pandilig nga dito sa mga sinasabing pangdarambong sa pondo sa salpi ng ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatya sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.